Buhay Lakwatsa. Hello mga ka-BL! Bago yan 2025 na no? Simula na naman ang ating paglalakwatsa ngayong taong 2025. At andito na ako ngayon, bilis no, sa Alfonso, Cavite. Ang nag-travel time more or less may 2 oras bago ako nakarating dito. Pero finally, ayan, nandito na po ako sa Tablea Baterol. Ito yung kung saan minamanufacture itong Tablea Baterol. Mahilig ba kayo sa Tablea? Naku, I'm sure mahilig kayo. Sigurado yan. Anyway, kung curious kayo dito at hindi nyo pa natitikman, abay lalo kayong tumutok dahil aalamin natin kung paano nagpo-process, paano mula dun sa bunga ng kakao, nagiging tsokolate to, tapos yung tutunawin, tapos gagamitan ng tinatawag na baterol. So kung paano yan, at kung gaano kasarap, gaano kalinamnam, yan ang ipapadama ko sa inyo sa ating pakikipag-usap kay Miss MJ Mojica, ang may-ari ng Tablea Baterol. Tara! Hi! Hello! Hi, Miss MJ! Welcome! Oh, hello, kumusta? Happy New Year! Happy New Year po. Welcome po sa aming small production area, Tablea Baterol. Ayan. Okay, so sa kanila, baka hindi pa nila alam yun. Pa doon, baterol, yung gano'n? Baterol po yung pinakalutuan, parang metal. Oh, I see. Ayan, papakita mo sa amin yan. At ipapatikim sa atin ni Miss MJ yung lasa kapag ginamitan ng baterol. Oo, okay. Sure. Sige, tara. Tara po, may naka-ready po tayo dyan. Okay, ayan. So, dito mismo dito ginagawa itong Tablea Baterol na ngayon, sikat na. Parang pag sinabing Tablea Baterol yun diba? Isa lang po kami sa mga manufacturer dito sa Philippines na yan. Pinapatikim yung Tablea or dito sa ating mga customers. Pero, parang sabi mo nga kanina dun sa ating pagdating ko dito sa area kanina, sabi mo na marami nang sinusuplayan ng Tablea Baterol, no? Opo. Mamaya kwentuhan mo ako niyan, ha? At patikimin mo muna ako. Ayan, sige nasa po. okay. Dito, ma'am. Ayan. Ito yung Baterol, ma'am. Ito. Baterol is ito. Okay. Ito, batidor or molinillo. So, minsan natatawag nila ito na baterol, pero ito yung pinaka-tablea mismo. Okay. Ulitin natin, ha. Ito, ano nga to? Batidor. Batidor. And then, ito yung baterol. Ito yung baterol. Okay. Pinakalutuan, pwede mo na siyang lutuin direct sa fire para sa kalan. Hindi mo na siya lulutuin. Oo. Tapos, ang ginawa mong pangalan, Tablea Baterol. Actually, si Mother, pag mamaya Mamaya, kwentuhan natin. Pagkwentuhan natin. Pinaghalo lang nila yung tablea and since baterol, yung partner, so tablea baterol. Ayan. Sige. So, titikman na natin yung Tablea Baterol na gawa ng pamilya ni Miss MJ. Sige, okay. Eto po. Nilagay ko na, actually, niluto ko na siya kanina, tapos nilagay ko lang siya sa warmer para hindi siya. Pero mas masarap kung papadaanin mo siya dito. Parang yung froth niya. Oo. I-try natin. Okay. Sige. Ano ko sa'yo, ma'am, ipapamix ko. So, ito. Usually, ganyan yan eh. Ayan. Traditional. Tapos, mga ilang minutong saglit lang yun. Usually, ito lang yung parang pang-pa-thick or para lumabas yung aroma niya. Okay. Ayan. Tapos, mas masarap siya. Ito yung traditional talagang Ay, sorry, ma'am. Ng mga matatanda. Okay. Nako, parang pero nagkakatalo-talo rin lang. Ayan, tinan mo, di ba? Meron oo, yung froth ba yung tawag dan? Yung isa wala. Ito wala Okay. Sige. Okay. Ayan, pwede natin siya. Tara, kakain daw kami muna. Ayan, kasi may grabe naka-ready. si Miss MJ, napaka-generous, di ba? Talaga naman. Hindi, pag may pumupunta naman dito, basta lang sasabi lang, may ready tayong food dyan. Dito kami magbe-breakfast ngayon kasi siya yung una naming destinasyon dito sa aming sangkatutak na lakwatsa na gagawin sa Alfonso,
Cavite. Okay? Ayan. Sige po, tutukan nyo lang. Makikipagkwentuhan tayo kay Miss MJ Mojica, yung kanyang manugang na nagtuloy nung pagnenegosyo nitong tableya, nitong kakao, no? Tama ba, Miss MJ? Itutuloy, kailan mo ba, kumbaga, hinandle itong negosyo? O kailan, nung ipasa sa'yo ng iyong biyenan? Actually, yung sa personal ko, Oo. nag-focus ako year 2018. Pero kasi that time, nagtatrabaho pa ako. Pero medyo nauna pa si Harold, yung husband ko, na mag-handle. Oo. Kasi, pero during that time, nagtatrabaho din siya. Napilitan lang siyang mag-resign kasi that time si Nanay Coro tsaka si Tatay Mayo, kailangan pumunta sa ibang bansa. So, hindi naman namin gustong itigil. So, pinasa sa kanya. So, yun, parang na-force siyang hawakan kahit medyo alanganin pa. Ninenervyos. Oo. And perfect timing kasi mula nung hawakan ni Miss MJ itong Tableya Baterol, tuloy-tuloy na ang pag-angat niya. At pero bago tayo pumunta dun sa naging pag-level up na ngayon ng Tableya Baterol, eto ba, hingi muna ako ng konti, magpapa-educate muna ako ng konti. So, Miss MJ, eto yung kakao. Oo. So, Fruit. eto na yon, hinog na siya. Oo, hinog na siya, Okay. pero pwede natin siyang buksan mamaya siguro para makita nyo kung ano yung itsura niya. Oo. So, para siyang mangustin sa loob. Oh, I Na see. medyo may cotton na ano. Pero kinakain na rin yun. Pwede mo natin tikman yun. Oo, Pwede mo buksan siyang natin kainin. mamaya. Oo. Pero so hinog na siya, pag hilaw pa siya, green siya. Oo, greenish. Tapos okay. medyo maliliit pa yung size. I see. And then, so ito na po yun. Ito na yung Dried beans. dried. Oo, natanggal na yung ano niya. Tama yun. Parang mucilage niya. Yung mga puti-puti. Yes, So usually, Parang yun yung sinisipsip, no? Oo, pwedeng sipsipin, no? And then, ito naman yung gagawin na siyang tableya. So, pag nagawa na siyang tableya, syempre mamaya papakita ni Miss MJ yung process, no? So, ito na yon. Ito na yung ready to sell. Tama? Oo, Miss MJ. Ito, ilang tableya to ilang tablets? Tama 10 ba? tablets po sa loob. Nasa 200 grams po yung isang roll. So, meron din, this one is with sugar. Ito naman yung without namin. So, ito naman naka-mold siya into cubes. Naka-cubes So, wala naman talaga siya. siyang sugar. Tapos, naka 250 grams naman yung ano niya. I see. Ayan, oo. And then, ito pa, may nakikita pa akong, ito cubes, no? Talagang marami ng innovation na ginawa si Miss MJ. And then, ito, paano to? Parang, Ito yung- ano to? Tea, cold latte? Ano ba sabihin to? Yung pinaka-outer shell nito, once na na-roast na, usually tinatanggal yung pinakabalat. Oo. So, instead na itatapon, you can also put it in a tea bag. So, dapat lang maganda yung pagkakatahip mo na gagawin mong ano. So, pwede din siya. Amoy chocolate siya once binubro mo siya sa mainit na tubig. And then, black tea naman yung lasa niya. So, mag-a-add ka pa rin usually honey, ganyan. Oh, I see. So, parang nasa tea bag siya. And then, lalagay mo dito sa cup mo. Ayun. So, kasi importante yung yung kasi antioxidant, no? Ang dala ng kakao. Ng kakao. Ayun, I see. Okay, grabe, no? Parang wala palang tapon sa kakao. Okay, ano pa yung ibang ginawa ninyo? Ito naman po, medyo nag-innovate na tayo. So, gumagawa kami ng mga dark chocolates. Actually, kukunti itong naka-ready kasi medyo ang mahal ng cacao butter ngayon sa market. So, parang hindi nag-stop ako ng gawa. Pero, pag may mga orders naman, usually yan. Pero kaming 70%, 50% milk. Minsan nagawa din ako ng white matcha. Depende kung ano yung may mga nuts. So parang pag kinain mo to, parang kumakain ka na ng chocolate. Oo, naka-bar okay. na siya. 50 Naka-bar. grams naman per bar. I see. So ngayon yung nandyan 50% dark and 70%. And then ito naman yung mga pwede mong pang on the go. So ito is hot chocolate spoon. Ginawa ko to kasi may mga nag-request sa akin pag may bazaar ako dun sa may Makati area. Marami yung mga nagmamadali na ayaw na nila magluto. So, i-melt na lang nila to sa hot water or hot milk. Tapos, lalagay mo yung mga marshmallow and then, yan. Oo nga. So parang all you have to do is kukuha ka ng hot water, tapos ididip mo to. Hanggang sa matunaw siya. Hanggang sa matunaw. So, ito,
yung tawag dito, yung composition niya, pang isang tasa. Po. Oo. Yung mga small cup lang naman. Ito Start yung ko mga na- ganito. oo. Mga Pero ganito. medyo matapang siya. Pero ito 70% dark na siya. So yung chocolate nito at saka yung chocolate ni 70% is the same. Kasi well-refined na rin to. Wala ka nang maano na medyo magaspang or what. Kasi di kung dun sa traditional lulutuin mo, ito yung parang moderno na, Oo on the nga. go na. Yeah, on the go. Oo, kasi kung gusto mo ng lasang tableya, yun nga, hot water lang and then ididip mo lang to. Yun. Saka Pwede ka maganda na. rin mga pang-giveaways. Pag may mga Correct. occasion. Oo. Kasi yung iba nga, pero ito kasi yung pagganito, yung paggamit ng baterol, syempre kakaiba talaga yun. Parang ano yun experience yun. Kumbaga, kung meron kang luxury of time, yun pwede. Once in a while, di ba? Especially kapag weekend, di ba, Miss MJ? So, tingin mo bakit tuloy-tuloy umaangat yung itong industriya ng kakao? Maraming tuloy-tuloy na nagiging aware ang mga tao sa produkto ng tableya. Siguro dahil dun sa dala din niyang health benefits, good for the heart, antioxidant, tsaka yung, alam mo yun, yung talagang Filipino yung dating. Kasi when you say cacao, traditional cacao, especially gagamitan mo pa nito. Tapos isa-serve nila sa mga tao for experience ng batirol. Yun yung talagang binabalikan nila. Tsaka yung lasa siguro, one factor din kung paano mo ipe-present sa mga clients mo, yung lasa ng produkto at quality ng produkto mo. Ayun. So, interesado ako na malaman kung paano yung proseso ng paggawa ng tableya. Yung mula nga po dito sa cacao fruit, and then, ayan, nagkaroon na ng mga ganito. Ito yung tablets, no? And then may mga innovations pang ginawa. Pwede nang parang nasa tea bag, and pwede ring chocolate bar. Paano ba yan ginagawa? Ayan. Siya na yung nakatokang mag-roast niya. So ito, gaanong kadami ang kaya at a time? Ano po? 25 kilos? 5 kilos po. Okay. Yan. For ilang oras? Isang oras lang, 1 hour. 1 hour lang. Okay. So, ang sinasabi mo, Miss MJ, nung last time, nung unang panahon, bata pa si Isabel, wala kayo nito, no? Talagang manual kayo dyan. Lately lang to dumating. As in, ano daw, sabi ni Miss MJ, Parang November? kawa lang yun, kawa, na talagang manual na hinahalo na ganyan. So ngayon, Sir Harold, pag ganito ang ginagamit na cacao roaster na talaga, even na yung pagka-roast niya, no? Oo, Pantay-pantay. Oo. Yun, okay. Hindi katulad dito kasi, syempre, pag manual, minsan mapapahinto ka. May nasusunog. Baka- May lasang, nag-iiba yung lasa kasi pagka na-overcook siya, iba na yun. Hindi naman siya sunog, kaya lang parang minsan may dark roast sa ilalim. Pag hindi mo agad nahalo, Yun. iba yung nung sa ibabaw. Correct. So, mas better nga yung ganito. As in, continue siya, ikot siya ng ikot hanggat di mo hinihinto. Oh, I see. And then, gaano katagal i-roast yung cacao? 1 hour. 1 hour. Ayun. 25 kilos, 1 hour. Yun. Compare dun sa 50 kilos for 1 day. Ayun, 1 day, grabe. Oo, tapos, hirap na hirap pa yung yung braso mo na kahahalo, di ba? Tapos ganun kahaba yung oras na kinonsume. Oo. Kasi doon, di mo siya pwedeng apuyan ng sobra kasi sunog naman lahat yung ilalim. I see. So, digas na lang siya. Tagas na lang. Yan. So nakatipid na rin kami sa, usually bumibili din kami ng kahoy. Pag wala kaming makuha sa amin na libre, bibili mo talaga. I see. So at least, tapos minsan pag maulan, mahirap magtuyo ng kahoy. Tendency no, mausok. Hindi mo siya magagamit na maayos. I see. At least dito, basta may pambili ka ng gas. Okay. Makapagluto ka kahit umuulan. Gusto niyo ba paandar? Kaso, kaya lang pag pinandar, dapat tuloy-tuloy na yun eh. Oo, yun eh. Pwede So, naman siyang paikutin. paikutin lang. Tapos i-ano mo na lang Oo, siya. yeah. Paikutin lang konti. So, grabe yung kakao. So, kinukuha niyo na lang sa iba? Usually, Mindanao pa siya galing. Doon sa Davao, Mindanao. Oo, okay. Meron na kaming contact doon na pag kailangan namin ganito kalami, siya na yung nagpaparating dito. Pero deliver na yun dito. Okay. Kaya wala na kami masyado. Ikot lang siya ng ikot. Meron siyang temperature na i-maintain dapat 360. Ayun. May temperature na minimaintain. 350.
Okay, ano. Meron siyang temperature na nire-maintain. So, pag sinindihan mo yan, angat yan ang ano. So, kasi ito yung pang-test kung Dito, pagka... gusto mong kumuha ng sample sa loob. sample ng page Kung luto okay na. After isang oras, kung okay na. Ngayon, kung kulang pa, add ka lang kayo ng 5 minutes. Kayo ba, kasi yun dun sa coffee, yung iba, medium roast, yung Mm, iba, meron. may ganyan din kayo dito, wala na. Wala naman. Depende rin sa tagal sa oras. Doon Okay. siya maano. Pag gusto mo niya ng dark roast, medyo tatagalan mo ng konti. Okay, okay. Pag medyo medium, so medyo mas madali yung pag-roast. Yung sa kape kasi, di ba, minsan, mas masarap daw yung ganon, yung, mas mapait, yun. Okay, Tapos sige. pag nailabas mo na yan dyan, usually ito natanggal na yung husk eh. Ah, Yung pagtanggal namin, ganyan, mano-mano. ito na, yan. Natanggal na yung mga husk dito. Tapos na kasi yung process ng kahapon. Oo. So, ito yung sabi nga nila, ni Mami Socorro, pwede na kayo. Yung kinain ko kanina. Sa loob. Pero usually yan, ganyan yan. Mano-mano. Tinatahipan pa. Di ba? Tatahipan. Tapos dito pumupunta yung mga balat. Yun yung tatanggalin mo. Okay. Titira mo lang yung mga laman. So ito na yung giniling natin sa loob kanina. Okay. Ayan. Ganun po, ka-tedious yung paggawa ng masarap na tablea baterol. O, di ba? Pero sulit na sulit naman. Pero ang good thing nun, yun nga, pa-level up ng pa-level up. Kasi yung dati nilang manual na operation, unti-unti na nilang nilalagyan ngayon ng makina. No? Para kahit pa paano mabawasan yung labor intense, no? Oo. Tsaka kahit pa paano, yung quality niya, mas na-maintain namin yung pare-pare, especially sa roasting. So yan, tuturo ko ni Miss MJ, ipapakita niya sa akin kung paano pinaprocess ang tablea baterol. Okay, tara. Pasok po tayo. Okay. So, ayun, syempre, ano food muna ito, tayo? kaya talagang very Ito yung maingat. foot Ayan. cover. Okay, foot. Tsaka yung hairnet. Ayan, usually pagpasok, meron silang washing area, hugas ng kamay. And then, doon po nag-start, actually, meron kami dong roasting. Pero ngayon, medyo ibinaba namin. Kasi dati, pag medyo mausok na pumapasok dito sa loob. Okay. So, pero before, ang ano talaga namin, process namin is manual roasting. So, meron 3 kawa doon na isang tao ang nagsasangag. Maghapon yun for 50 kilos. Kaya lang na-experience namin this last December na pag madami ang demand, Hindi kaya ng manual. hindi kaya. So, pero usually traditional talaga yung pagro-roast namin. Oh, okay. So, pag sinabing traditional, talagang ano yun? Pulidong-pulido, tama? Gumagamit kami ng kahoy as panggatong. Okay. Tapos yung 3 kawa na yon, 50 kilos yun, actually yung maghapon na yon, mahinang-mahinang apoy lang. Kasi once na nilakasan mo, usually susunog yung labas, tapos hilaw pa yung loob. So, dapat alam mo din yung pagtimpla ng gatong. Tapos, continuous, halo. So, yun yung parang challenge, no, pagka manual. Samantalang pag machine na. Pag machine na, yung si Harold na ang nagro-roast. Kaya na niya. So, meron nang nakaset na yung temperature, gaano kalakas yung apoy. So, yung possible na masunog siya, nalelesen na siya kasi continuous na hahalo. Tapos may timing na lang kung pag once na okay na yung, na-reach na yung ganitong oras, ibig sabihin, luto na yung beans. Oo. So, ang maganda ron, uniform yung pagkaluto niya, no? Kumbaga lahat Lahat ay nasa tamang luto. Nahalo yun siya. yung advantage. Oo. So, ganito pala to, Miss MJ. Ano to? Paano to naging bilog? Meron po dun sa baba. Okay. Ayan. So, meron kaming, nasan yung giling na? Yung beans na, gusto mo demo namin yung pagigiling. Nasa Giling yan. ka. Ay, okay. Ayan yung sweetened namin. Na ano. Pero bago yan maging sweetened,
Ayan. Pwede namin i-demo sa'yo yung paano gilingin yung nibs na tinahipan na. Ah, okay. Ito pala yun. So, Oo. naging ganito. Chocolate nga pala, no? Ganyan. Na-amaze lang ako. Chocolate nga pala yung yung kakao. O, kasi from roasting, di ba, Oo. hahanguin mo siya, then tatahipan, yun yung sa baba, mamaya, tatahipan, tapos tatanggalan mo ng balat. Okay. Yung gigilingin niya, yun yung tanggal na yung balat, bago pa siya maging So, ito na ganyan. yun. Okay. Pero pwede pakita namin ang sige, paggiling. sige. Oo, yan pakita natin Giling ka. paggiling. Oh, giling ka nga, kuya. So, Eto. gusto ko makita yung... Bumabagsak siya, Yan, kala mo chocolate. may nilagay na oil, pero yung natural oil niya yung lumalabas. ayan. Oo, yun nga yung... So, sabi... Ito na yun. Ito yung sinasabi ni Oo. mother na pwede mo na siyang kainin papake na mas healthy. Para siyang mani. So, instead nakakain ka ng mani, medyo ito yung 100% kaya medyo mapait. So, naku, napakataas ng yung pagiging antioxidant nito. Kasi purong-puro siya. Walang halong asukal, walang anything. Okay. Oo nga. Medyo may kapaitan. Pero, anyway, Healthy. Healthy siya. Yung pagiging healthy niya ang ating pang-ibabawin na. Ayan. So, i-demo niya ngayon paano Ayan, siya ayan, magiging Ayan, sige kuya. kakaonas. Sige. Chocolate na siya. May 100% mapait. O, diba? Nakikita niyo po, no, kung gaano kapuro yung nilagay ni Kuya, no? Ayan na siya, oh. Akala natin may nilagay na oil, anything, pero wala po. Ayan, oh. Ayan, no? Pero dadaan pa siya dun sa isang grinder para. Ayan. And then may another grinder na... Usually, ito yun. pinapadaan pa namin doon para mas siya. Mas puro siya, mas Mas pino, no? Oo. And then pre-grind. Oo. Okay na siguro to, kuya. Hindi na lang. Para makita natin. Ang magiging itsura niyan, yung nandoon sa nandoon. Para okay. mas nagiging liquid siya. Okay, Hindi naman okay. liquid na liquid. Mas malabnaw. Ayan na po yung Gaano katagal ibilad dyan, Miss MJ? Bago maging ganon, oo. From wet beans, siguro kung maganda yung sikat ng araw, 3 days to 4 days. Pero usually may fermentation pa kasing nangyayari sa beans. Okay. So pagkagaling sa pods, ipe-ferment nila yon. Pero yan, depende kung gaano nila katagal. Kung desired nilang fermentation, Okay. sa kanila ibibilad. Okay. Kasi yung sa amin nga, parang nangyayari na lang, binibili na namin siya as dried beans na. Tapos kami na lang, sisimulan na lang namin sa roasting. Okay, oo. Parang binibigay niya na yun na livelihood naman ng iba. Ah, Parang ganon. Kasi Session. nga, hindi ganun kadami pa yung kakao namin na tanim or yung makukuha dito sa Alfonso na Oo. Kaya, kumukuha kami sa ibang farmers. Ayan na, kitang-kita niyo, talagang chocolate na siya. Chocolate na siya. Galing, no? Oo, akala mo nilagyan siya ng oil. Pero yun yung wala. cacao butter niya. Okay. Na rin siya. Usually, yung mga ibang gumagawa, nagpa-powder ng cacao. Sineseparate nila yung cacao butter sa cacao mass. Kasi ibang mahal din yung kung bibilhin mo yung cacao butter. Kaya nagiging powder siya. Kailangan mo munang i-separate yung fat niya doon sa pinaka-mass niya. Tapos yun, saka mo siya i-powderize. Oo. And then, yun, may dalawang purpose pa rin yun. Kung gusto mo nga ng powder, cacao powder, Or cacao butter. o cacao butter. So pag pinaghiwalay mo yun, siyempre nasa process din yun, nasa equipment na gagamitin. May another equipment naman siya for that.
Para paghiwalayin yung oil niya, oo. Para ding ano pala siya, yung parang gatas din, di ba? Oo. Gatas ng kalabaw. May pinaghiwalay, Pwede ding tinatanggalin butter. yung fat. Yun. Yun pala yun. Pero sa Kaya ngayon no, wala pa kaming ano, Oo. wala pa kami doon sa process na nagsiseparate ng ano. Oo. Yung basic tableya pa lang talaga yung ano. Siguro soon yun, yung Oo. magkakaroon na kayo ng cacao butter. Di ba? Ayan, kita mo. Ayan. Para grabe, no? Para siyang parang nilagyan mo ng langis. Yung process namin ng without sugar, so after dito, diretso na yan sa molding. Ayun, pag walang sugar. Pero yung nakaprepare ni Kuya doon, may sugar. Ayun yung minomold niya na ganito. Oo, Pag momold kita ng ganito, Okay. try mo. Okay, sige. Oo. Para siyang nagmomold ng pulveron. Nasa yung mga molde? Mag-mold tayo? Kuha ko. Ayan, Kuya ni Kuya. Yan daw yung process na may sugar. Oo, ito yung process na may sugar. So, after nun, kanina, sa grinder, eto na yan. Minimixan na ni Kuya ng may sugar. Yan yung sweetened namin. Pero sabi ni Miss MJ, pag walang yung Sugar. unsweetened yun. Diretso From na. there, Oo, diretso yun. na siya sa molding. Okay. Ang bango. Ito, from here? Pwede na ito? Ay, hindi pa. Ito, yung pag nahalo-halo na niya. Okay. Kasang para yung sugar yung magiging binder niya. Pag ganito kasi hindi mo siya mamomolde ng agad-agad. Oo, yeah. Sobrang Matagal. malambot. Malambot pa. Ilang kilo to? Alam ni ko. Yun pala yun, ano? Pero nag-ano ka rin ng kunyari, iba brown sugar. Oo, pwede rin. Pwede. Kaya lang, na-experience namin kasi yun na gumamit na ibang sugar. May iba rin yung feedback kasi yung mga dati naming customer. Paano, bago ka ba ng ganito? Hindi ba no lasa? So, it depends. Pwede naman. Pwede mo yung gamitin brown sugar o cocoa sugar kung ano yung preferred yung ano. Mas mababa lang kasi yung moisture content ng refined na ginagamit namin compared dun sa mga cocoa sugar or muscovado. Pag mataas kasi yung moisture content, possible na mas madali siyang magkakamolds. Oo. So, hindi mo siya may store ng matagal. Oo, ang kagandahan naman doon, yung iba din na, yun nga, yung health conscious ba, na gusto nila yung muscovado, gusto nila yung brown sugar. Pero yun nga po, may downside naman siya. Pero May kaya downside gumawa na rin kami ng without sugar. So, Oo. ang customer na yung mag-a-adjust kung anong sugar yung gusto nilang gamitin. siya. Correct. Pagka tinimpla nila, oo, di ba? Correct ka dyan. Yan. Ito kasi yun talagang kung ano yung ginagawa nila before. Wala kaming binago. Tinuloy lang namin. Tapos nag-add na lang kami ng ibang products. Ayan, okay. Ito, maselan din yan sa ano. Pag masyadong mainit, mahirap ding i-mold. Pag masyado namang malamig, madali siyang tumigas. So, yung temperature niya, kailangan tansyado mo din. Sa room? Mm-mm. Okay. Kaya minsan mas preferred nila ng walang aircon, lalo na pag malamig yung klima dito. Mas Okay. madali nilang i-molde. Kasi once na may aircon pa, di ka pa tapos sa isang kawali, tumigas na yung iba. So, init na naman nila. Okay. Ito pala yung, talagang manual pa, di ba? Oo, bago. Para siyang molde ng polvoron, kaya lang yan mas pinatigas. Paano siya? Ay, demo mo muna kung paano. Demo ni Kuya. Siya ang aking ano. Usually, ilan sila dito? 3, 4, ganyan. Kaya lang since Sunday, 2 na lang muna yung mga ganyan. Ito ma'am, para sa'yo, pag nag-try ka mamaya. Okay. Excited. Kailan dyan may, ano din, may puwersa. May pwersa. Hindi pwede na lalambot. Oo, kasi hindi siya masisiksik pag, medyo walang diin. Okay.
Di ba? Ayan, hanggang sa maubos yung isang ano. Ayun. Tapos air dried din lang siya. Ang cute, ano? Kaya kanya-kanya silang ano, naka-assign. Yung isa maghapon nagsasag. Ito naman yung gagawin niya. Maghapon siya Magmamolde. Oo, isa Oo. naman nagpapakin yung gagawin niya. Okay. Oo nga. Sige nga, kuya. Ako nga. Ayan. Sige, Miss Aida, kaya mo yan. Kuya, hindi ko gagalingan kasi baka mawalan ka ng trabaho. At magpalit tayo. Okay. Okay. Nakataas. Ginawa mo, tinaas mo ba yun? Or, talagang lumalaman lang siya? Pag ganon, posisyon ng kamay. Okay. May ano. Ito, tapos? Pigilan po ito. Ganun. Okay. Ay, oo, no? Ganyan? Sige po. Ano po? Gama, pag ganon, ma'am. Ganyan po. Yan. Tapos ipit po dito. Yan. Dito po. Puruin mo po. Dapat marami. Tama po. Yes. Sige po. Yes. Puno. Yan. Isang oras, di pa ako nakabilog, Hindi, meron na ako nabilog. Tapos. Ayan. Ano po? Ha? Dito po. Ha? Tatas niyo po ito. Okay. Tatas niyo po. Dandalo po. Ay, di ba? Ang cute. Tapos slide mo po, slide. Pa-slide. Yung kuha po. Para hindi masira. Slide. Okay. Kasi ito. Nabano eh. Ayan. Okay. Oh, yan. Ang ganda. Hindi yata pantay, Sige, one more try. Balik niyo po. Hindi ko ginagalingan, kuya. Okay lang yun. Huwag kang mag-alala, hindi ko ginagalingan. Tapos, ayan. Slide po. Ayan, okay. Yay! Ayan. Kuya, hindi ko ginalingan ha. Kasi sa pag ginalingan ko, apply ako Miss MJ. Ayan, thank you. Minsan kala mo lang madali lang gawin, pero pag nakadami ka na, yung kalaban mo Hindi. naman. Exactly. Kasi kailangan mo nga siyang may pwersa dito eh. Kasi kailangan mo mapuno. Kasi kung medyo lalamya ka, Kukulang siya sa timbang. yes, exactly. Ayan, kukulang siya sa timbang. Kasi kailangan siksik siya eh. Oo, kailangan siksik siya. And imagine mo yun, kung ilan yung gagawin mong ganyan, magganon ng ganon, siyempre, oo, mangangalay siya. So, ayan. Kaya, may challenge din, di ba? Kaya nga hindi ko talaga ginalingan. Baka ako ninawin si MJ. Lumaki yung braso ko, malaki na. Thank you. Ayan, at ang next process naman, Miss MJ, ayun na, babalutin na siya doon. Once na, ano na Thank to, you, kuya. Sige, tuloy mo lang yung dyan mo. Thank you. Yeah, usually air dry lang naman to. Air dry Pag na. malamig siya, madali siyang tumigas. So, pag ang problema namin, pag summer, yun, medyo mahirap patuyo. Pero with the power of aircon, ayan na, mas napadali na ang buhay. Dati wala kami, mga naka-LL na, nakabili ng aircon. Ayan, dati hinihintay namin talaga tumigas. Ngayon, pag nahanginan na siya ng aircon, medyo mas napapabilis na. Oo nga. And then yun, nai-imagine ko yun. Kasi kung mainit nga, talagang matutunaw siya. Oo. Yung mag-o-oily Hindi sila talaga. makatapos kasi nga kailangan matuyo muna yung mga ibang batches para magamit yung ibang table. So, ngayon medyo mas na. So, Mas gaano katagal siyang pinapadry siya Mabilis na, mga 30 minutes, okay na yan. Kung talagang
maganda yung yung lamig. And ito na po, ayan, pinakialaman ko na siya. Nakapack siya by 10. Nakapack na siya by 10. At yun na binabalot na ni ate doon para doon sa packaging. Oo. Ayan Nilalagay na po. niya na ng pangalan. Ayan, okay. Sanayan lang yan, ate. Ilang grams yun? Ilang grams yung Isang bilog po nasa 20 grams. Ayun, So, 20 10 grams tablets yun. yun naman. Nasa 200 grams po yung isang. So, ito na po yun. And then, yung shelf life niya, ma'am. Actually, sa tableya naman, more than 1 year ang ano niya. Basta wala kang ibang nilagay or walang ibang additives. So, this time, sugar lang. Pero kung may mga nilagay kang mga peanuts or iba kasi may iba pang hinahalo. Yeah. Ito, nasa 1 year mahigit. Pero 1 year po yung nilalagay namin. Basta proper storage. Huwag lang siyang mainitan, mailagay sa storage na... Kasi usually, Direct tsokolate sunlight. talaga. Oo. Pag nainitan siya, tapos pinawisan, yun na yung pagsisimula ng amag. Tsaka natutunaw siya parang diretso yung na-experience. Tsaka magdidikit-dikit siya. Yung Ayun, na-experience kami, naiwan sa sasakyan. So, nung binaba namin, isang buo na siya. Correct, Wala correct ka dyan. Yun ang Hindi na siya na-experience ko. buo. Oo, Dikit-dikit. Correct. So, na po siya. Ayan. So, ready to sell na after ni ate. Binabox lang namin. Meron kaming mga naka by 50s or doon sa store namin, nagre-retail kami by 5, kahit isa-isa okay lang. Ayan. And then, ano ba to? Nag-i-import ka na rin ba nito? Export, ma'am. Export pala, sorry. Meron kaming contact na sila yung nagdadala mismo sa amin. Pero hindi pa naman ganun as regular talaga. Once na kailangan nila, nagme-message lang sila sa akin. Kaya lang minsan problema nila yung pag-transport. Ito yung kausap ko nung last time. Ita-transport nila nasa 60 to 70 days. Kaya lang parang barko. Okay. Hindi siya naka-airplane So, tinuturuan ko naman sila kung paano nila mas maiwasan yung i-transport na hindi mainitan. Correct, correct. Kasi baka pagdating doon, yun na nga, Oo. isang haba na lang yun. Usually, dinadala yata nila sa mga Filipino store. Okay. Para sa mga nasa abroad na Pinoy. I-slice na lang nila ng bago. Pwede naman. Pagka nabuo ulit. Hindi, pero Okay. kasi mas maganda kung yung presentation pagdating course, doon, of kung ano course. yung galing dito, ganun pa rin yung itsura. Correct, correct. Ayan si Kuya. Sanay na sanay. Para po sa ating How to Be You segment, para sa inyo, ano pong mas prefer nyong pagtitimpla ng tableya? Yung modern o yung traditional? Okay, so actually pareho lang siya. Siguro depende kung ano yung sitwasyon ko, 'di ba? Kasi yung traditional, syempre kakaiba yung experience nun Parang naibabalik ka sa nakaraan, 'di ba? Sa unang panahon kung paano tinitimpla yung tableya. And then at saka kakaiba rin kasi yung result. Kapag ininom mo na, mas pinong-pino siya, di ba? Iba pa rin yon. Now, yung modern naman, iba rin kasi yung dala niyang sarap, no? At saka, ang nare-resolve naman dito, kung halimbawa, nagmamadali tayo, di ba? Kuha lang tayo ng, di ba, yung sa mainit na tubig, di ba? Tapos ilagay mo yung tablet ng tableya. So, mas madali. And kaya yun depende sa kung anong sitwasyon naroon ako. Yun yung pipiliin ko na pagtitimpla ng tableya. Okay? So, there you have it. Natuto na naman kayo, di ba? At syempre, kapartner natin sa ating bawat lakwatsa, ang Immune Advance at ang Plavon Pro, mga produkto ng Rich Corp. Nagbibigay sa atin ng malakas na resistensya. Hanggang sa susunod. Bye! So, natuto ba kayo, nasarapan, na-inspire, na-encourage? I'm sure lahat yun naranasan nyo. After nyo pong napanood yung ating pakikipagpanayam sa Pamilya Mojica. Opo, nagsimula tayo ng pakikipagkwentuhan kay Ma'am Socorro, tapos kay Miss MJ, at syempre later on yung kanyang husband na si Harold. Nalaman natin sa kanila yung kung paano, ano yung humble beginnings ng Tableya Baterol. And ngayon, eto nga, sa tulong ng Panginoon, tuloy-tuloy silang nagagabayan para ito ay mas mapayabong pa, mapalagana pa, at tuloy-tuloy na maging
livelihood para sa kanilang pamilya. At hindi lang sa kanilang pamilya, kung hindi sa kanilang community. Dahil nalaman natin na yung kanilang mismo mga empleyado dito, talaga namang natutulungan. At dito rin mismo nagmula sa community. Dahil malinaw naman po yan dun sa kanilang vision, di ba? Yung kanilang vision to provide the community with a full stomach and a happy heart while being recognized as one of the best tableya and cacao businesses in the country. So, nakita po natin kung paano nila kinakalinga din yung kanilang mga kababayan dito sa Alfonso, Cavite. Okay? So, paano ba yan? Kailangan ko na magpaalam. Nabusog na ako. Oo, nabusog na ako ng masarap na tableya. So, kaya nga sabi po namin palagi dito sa ating programang Buhay Lakwatsa, there's a lot more to see. Love the Philippines. Ako po si Aida Gonzalez, ang inyong Good Vibes Queen. Bye!